Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga sensitibong salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Ako pa? Bakit? Takot ka bang malaman ng asawa mo na totoo ang sinasabi ko? Ha? Na totoong rapist ka? Huwag mo akong kinakausap ng ganyan ha. Walang ibang ginawa yung tatay mo kundi manggulo sa amin. Kapag ako nainis, baka magsisi lang talaga kayo. Maghintay ka na lang na mawala tong bata na anak mong demonyo ka. Babawian din kita. Sige lang, magmatapang ka ngayon dahil lang sa may kumakampi sa'yo. Tandaan mo, may parusang pwedeng ipataw sa'yo. Makatakas ka man sa batas, sisiguraduhin ko sa'yong magdurusa ka ng mas malala pa sa pinagdaraanan ko. Huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan dahil wala akong pakialam sa'yo. O kahit dyan sa bata na yan, huwag mong guguluhin ang pamilya ko. Hindi naman pwedeng bigyan ng diin ang sekswalidad ng isang tao para ipagpilitan na ang babae ay para lang sa lalaki. Dahil para kay Princess, bata pa lang siya ay alam na niya kung ano ang gusto niya. Pero sadyang hindi lang matang mapanghusga ang nakamasid sa kanya, kasama na rin ang mapagnasang mga mata. Paano niya makakayang lampasan ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay? At paano rin mabibigyan ng hustisya ang pangyayari na yun kung ang tangi niya na lang kakampi ay ang itim na kapangyarihan? Tutal, kanina ka pa nandiyan sa tapat ng tindahan. Ayusin mo yung tabing para naman hindi mainit mamaya. Siyempre naman susundin kita. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Wala ka bang pasok ngayon? Day off ko nga, di ba? Dito lang ako. Nanliligaw nga ako sa'yo. Ay nako, sinabi ko na sa'yo na hindi nga pwede, di ba? Busy ako, saka nag-iipon ako para makaluwas ako ng Maynila. Pwede naman tayong LDR. Nako, sa sobrang babaero mo, hindi tayo magtatagal kapag LDR. Akala mo yata hindi tayo magkababata, no? Alam ko yung mga galawan mo. Iba naman yung dati. Nagbago na ako, no? Sige na, dun ka na. Baka mamaya maabutan ka na naman ni tita dito sa tapat ng tindahan. Alam mo naman na galit yun sa tomboy. Paano pa kung malaman niyang pinupormahan mo ko, di ba? Hindi alam ng tita mo na bet mo rin naman ng mga babae, no? Hindi nga niya alam na ex mo si Jessica. Hoy, hindi ko yun ex. MU lang kami noon. Huwag ka nga dyan maingay. Baka papasukin ako noon ng kumbento. Sige na, secret na lang natin yun. Hanapan mo na lang ako ng chicks para tigilan na kita. Oo na, ang gulo mo. Umalis ka na nga dyan. Ganon talaga silang dalawa magbiruan. Hayag naman sa lahat ang sekswalidad ni Princess. Bata pa lang siya, alam na ng mga magulang niya na tomboy siya. Wala namang problema doon dahil tanggap naman siya. Kaya kahit na anong sabihin ng ibang tao sa kanya ay wala siyang pakialam. Mabait naman siya, masipag at marespeto. Kaibigan niya rin ang karamihan sa lugar nila. Payat siya, matangkad at maputi. Mahaba naman ang buhok niya pero madalas na nakatali lang sa likod. Wala naman daw siyang balak magpagupit. Isang araw, habang naglalakad siya papasok sa trabaho, nasa lubong niya ang isa nilang kapitbahay na pauwi pa lang. Oh, inumaga ka na naman yata sa inuman ah. Sabi kasi ni Mrs. huwag daw ako magpapagabi kaya yan, inumaga na lang ako. Loko ka talaga. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Malamang, naka-uniform nga ako, di ba? Ang ganda mo naman, Princess. Tomboy ka ba talaga? Nakatikim ka na ba ng lalaki? Ewan ko sa'yo, lasing ka lang. Umuwi ka na nga lang sa inyo. Hindi na lang pinansin ni Princess ang kapitbahay nilang nangungulit sa kanya. Lasenggo si Pedro, kaya madalas itong napapaaway. Kapag nakikita niya si Princess, madalas niya ring kulitin at tuksuhin. Mabuti na lang at hindi siya ganon kadaling mapikon, kaya hindi niya pinapatulan. Normal at kalmado lang ang buhay ni Princess. Madalas lumabas kasama ang barkada. Minsan naman, kumikilala ng mga babae. Isang beses pa, lumabas silang dalawa ni Angelina.
Hindi para mag-date, kundi para ipakilala siya sa ibang babaeng kaibigan nito. Ano, bet mo ba? Oo naman, ang bait nun no. Ex nun lalaki. Bi ata siya or nasa denial stage pa. Sabi niya babae raw talaga ang bet niya eh. Nagkaroon na siya ng syota na babae pero nagalit ata tatay niya sa kanya tapos ayun, nagtry siya sa lalaki. Kaso lang di niya raw talaga gusto. Baka akala niya mahihilot pa. Ano yun? Lamig sa likod na madadaan sa hilot? Loko ka talaga. Alam mo naman 'di ba? Minsan kapag hindi mo alam kung ano bang gusto mo, tatry mo yung paraan paano mo aayawan yung ayaw ng iba. Parang ikaw no? Alam mo na yung gender mo pero hindi mo masabi sa family mo kasi masyado kayong relihiyoso. Magkaroon ka ba naman ng kapatid na pare? Eh yun na nga, yung lola ko kapag nakakakita o nakakapanood ng tungkol sa dalawang babae, sinasabi niya agad na mapupunta sa impyerno. Eh di wala kang balak magladlad niyan. Hindi ko alam. Bahala na siguro. Bata pa naman ako eh. Baka magbago rin isip ko. Yung iba nga may anak na saka lang nila nalaman na same gender pala bet nila eh. Ewan ko. Bahala na. Bakit ba sa akin naman na napunta? Basta yun nga, mabait naman yun si Trisha. Bale, medyo strict ang parents noon. Wala na ang papa niya kaya ayun, feeling niya malaya na ulit siyang magkaroon ng syota na babae. Ikaw na bahala doon na. Huwag mo naman lukuhin yun. Grabe ka naman sa akin. Para namang sinabi mo na babaero ako. Ay hindi ba? Lapitin lang ako ng mga babae dahil nga mabait ako at pogi. Sus! Alam ko yung ganyan no? Oo nga pala, nabalitaan mo yung nangyari kay Kla? Yung na-rape siya? Oo, buntis nga raw siya ngayon. Usapan nga namin nung nakaraan sa inuman. Dumayo raw pala siya noon, kasama yung syota niya. Eh parang parehas ata silang nilasing kaya ganun. Yun ang palaging sinasabi ko sa'yo. Lalo ka na. Kapag usapang alak, akala mo uhaw na uhaw ka palagi. Wala ka ibang ginawa kundi sumama sa mga inuman. Mga tropa ko naman kasama ko, no? Wala namang rapist sa mga yun. Hindi mo pa rin sure. Babae ka pa rin, hoy. Baka akala mo lalaki ka na dahil lang sa pusong lalaki ka. Hindi yan, naku. Yari talaga sila sa akin. Saka matatagal ko na rin kasama yung mga yun. Kahit na anong lasing namin, wala talagang nangyayari. Basta lagi mong tatandaan yung sinasabi ko ha. Hindi ka pwedeng basta na lang magtiwala sa ibang tao. Kapag mag-iinom, laging magtitira para may pang-uwi ka. Lagi yung paalala ni Angelina sa kaibigan. Dahil nga kilala na niya si Princess. Lalo na kapag wala itong pasok o kaya ay nagkakayayaan lang silang magkakaibigan. Maraming barkada si Princess. Ibig sabihin lang ay maraming nagyayaya sa kanyang uminom. Katulad na lang ng isang gabi nung umuwi siya galing trabaho, dumiretso na siya sa inuman. Nak ng putya, andito ka rin? Lasing na lasing ka na yata. Tanga, kapupunta ko lang dito. Magkasunod lang tayo. Sana sumabay ka na sa akin. Umuwi pa ako, nagpalit pa ako ng uniform ko. Tapos hiniram ko yung motor ni Jack. O sige na, tumagay ka na. Ang taas naman yan. Babaan nyo lang ah. Para naman tayo mga tumador na construction worker dito. Sana pinatunggaan nyo na lang sa akin yung 4 kantos. Akala mo uuwi na tayo after 30 minutes. Kalmahan nyo naman. Para naman unti-unting tumama sa atin yung alak. Nagtawanan sila. Sanay na si Princess sa alak, maging ang mga kasama niya kaya hindi sila mabilis na malasing. Nung tumatama na ang alak, kanya-kanya na silang kwento. May mga paulit-ulit at may mga halatang imbento lang din. Sabi ko nga sa misis ko, wag niya ako i-under. Kasi kawawa siya kapag iniwan ko siya. Sa pogi kong to, daming nagkakandara pa sa akin ha. Sus! Ngayon ka lang matapang kasi wala asawa mo. Nung nakaraan nakita kita hinampas ng kaldero sa ulo eh. Tanga, walang ganun. Kita mo na? Para namang di namin alam na naglalaba ka lagi ng panty ng asawa mo. Kapag ikaw nag-asawa, wag kang ganun sa asawa mo. Pangit na tingin namin mga lalaki sa asawa na bungangera na nga.
feeling nakakatakot pa. Bakit naman ako mag-aasawa ng lalaki? Bakit? Wala ka ba talagang balak magsyota ng lalaki, ha? Lalaki ang puta. Babae ang gusto ko. Sus, nasasabi mo lang yan dahil di ka pa nakakatikim ng lalaki. Kapag ikaw nakatikim na, baka napanapin mo na. May mga tomboy nga na nag-asawa ng lalaki at nagkaroon ng anak Kasi nalaman nila, mas masarap pa rin silang sinisisid kesa sila ang kumakaukaw. Di ba mga pards? Lasing ka na nga. Puro kabastusan na lang lumalabas dyan sa bibig mo. Virgin ka pa ba, princess? Pinagtatatanong mo dyan. Uminom ka na nga lang. At kung lasing ka na, hindi mo na kaya, umuwi ka na lang. Siguro virgin ka pa, no? Swerte na makakauna sa'yo niyan. Sana magaling yun para maituwid ka naman yan ng landas, no? Ewan sa'yo. Ako na lang uuwi. Hatid na kita. Huwag na. May motor akong dala. Nagpumilit si Pedro, pero noong tumayo siya ay bumagsak lang din siya sa sobrang kalasingan. Kaya kahit na gusto niyang sundan si Princess, hindi niya nagawa. Hilong-hilo na rin naman si Princess noong mga sandali na yon, pero nagawa niyang makauwi. Galit na galit naman ang nanay niya nung nalaman na nagmotor siya kahit lasing siya. Kinabukasan ay hindi siya nakapasok dahil sa sobrang sakit ng ulo niya. Mag-isa lang siya sa bahay noong nagising siya. May iniwan naman na pagkain pero hindi niya yon ginalaw dahil gusto niya ng may sabaw. Kaya agad din siyang nagpunta sa tindahan ni na Angelina. Kita mo na, magagalit talaga yung nanay mo kung ganyan ka. Lasing na lasing ka, oh. Ngayon nga yung epekto sa akin. Grabe, sakit ng ulo ko. Sundutan mo. Sino susundutin ko? Aray! Aray ko naman, bakit mo ako binatukan? Ang sakit na nga ng ulo ko Aray! Paano? Kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo. Oh, eto noodles, para kang tanga dyan. Bawasan mo naman sana ang pagsusunog ng atay, no? Nagkayayaan lang naman. Naku, sinasabi ko sa'yo kapag ikaw talaga na-rape sa inuman. Matatagal ko ng mga tropa yun, no? Saka yung iba mga kapitbahay lang naman natin. Walang rape na magaganap, OA mo. Pinagsasabihan lang kita kasi babae ka. Macho ko. Babae ka pa rin. Pwede pa rin silang malibugan sa'yo lalo na kung may tama kayo ng alak. Kaya umayos ka. Kahit feeling mo lalaki ka, ikaw pa rin yung mabubuntis. Lalaki pa rin sila kahit sabihin mo na barkada mo sila. Hindi mo alam iniisip nila. Sabihin na natin na hindi naman lahat ng lalaki manyakis, pero meron at meron pa rin yan. Kaya mag-ingat ka. Kasi hindi ka sasantuhin kapag libog na sila. Oo na, dami mong sinasabi. Sakit na nga ng ulo ko. Sinermo na nga ako ng nanay ko kagabi. Isa pa yan. Wala kang ibang ginawa kundi mag-drive ng motor kahit nalasing ka. Hindi ka na nadala. Na-aksidente ka na nga noon, di ba? Oo na, sige na. Hindi pinakinggan ni Princess ang mga sinasabi sa kanya ng kaibigan niya. Ilang araw pa ang lumipas, balik na naman sa dati niyang gawa si Princess. Minsan, kahit biglaan na inuman ay pinupuntahan niya. Minsan sa bar o sa bahay ng mga kakilala niya. Kahit nga hindi niya kilala, sumasama siya. Basta minsan na niyang nakainuman at malapit lang naman ang pupuntahan. Ang katwiran niya ay sila-sila rin naman ang mga magkakasama-sama. Kapag nakainuman na niya, barkada na ang tingin niya. Pero natigil lang yon kahit paano nung nagkaroon na siya ng nobya. Palagi na siyang pinipigilang uminom. Isang araw pa, gusto niyang umalis pero hindi siya pinayagan. Kaya ang ginawa niya, gusto niyang gawing dahilan si Angelina. Sige na boy. Ayoko nga. Mamaya malaman niyang nag-inom ka at lasing na lasing ka. Ako pa ang awayin nun. Baka sabihin nun kinukonsinti at pinagtatakpan kita. Ayoko na mga ganyan na pagsisinungaling. Sundin mo na lang kasi yung gusto ng syota mo. Para namang hindi tayo magtropa niyan. Dali na.
Tutulungan mo lang naman ako eh. Tapos sabihin mo na lang na umuwi ka kaagad, ganun. Na di mo naman alam na magiinuman pala kami. Kapag ikaw kasi nagsabi sa kanya, malamang papayag yun. Ayoko nga talaga. Ako magbabayad nung dun sa school mo. Ano ba yun? Yung kinukwento mo na activities nyo sa science? Yung sumisilip sa mga planeta ba yun? Oh, nanahimik ka. Alam ko na gusto mo yun. Pero ayoko naman magsinungaling. Dali na, hindi ka naman naawayin nun eh. Akong bahala. Bakit ba kasi hindi ka matigil dyan sa pag-iinom mo? May syota ka na't lahat-lahat, lasengga ka pa rin. Okay naman yung syota mo ah. Saka nag-aalala yun sa'yo, baka mamaya madisgrasya ka pa niyan. Nakamotor ka lang, di ba? Hindi ako magdadala ng motor. Lakad lang naman yun. Diyan lang sa kabila. O ano, ayaw mo bang makasama doon sa sinasabi mo? Di ka naman kamo bibigyan ng tita mo ng pera, di ba? Sagot ko na nga eh. Ano bang sasabihin ko sa kanya? Sabihin mo lang sa kanya na sasama mo kamo ko. Birthday ng pamangkin mo, ganun. Tapos saglit lang kamo tayo doon. Tapos huwag ka na mag-reply sa kanya kapag nagtanong. Kung tatawag siya, sabihin mo na lang na umuwi na kamo tayo. Tapos huwag ka na magsalita ng kahit na ano. Kapag mag-aaway kami, hindi naman kita idadamay. Sure ka dyan ha? Sige na nga. Basta ikaw magbayad ha? Oo, ako talaga. Promise ko yan sa'yo. Huwag ka man babae dun ha? Oo, wala. Inuman lang talaga yun. Dalian mo na. Text mo na siya. Sinunod na lang ni Angelina ang utos ng kaibigan. Kabado pa siya noong una, lalo na noong tumawag sa kanya ang nobya ni Princess. Pero nagawa naman niya ng palusot. Ibinigay naman ni Princess ang bayad na pangako niya, matapos noon ay nagpunta na sa inuman. Mga kakilala lang din naman nila ang naroon. Habang nagsasaya sila, dumating naman si Pedro. Lasing na siya pero mukhang galing pa sa kabilang inuman. Uy, nandito ka na pala, my princess. Ang kulit mo talaga, Pedro. Umusog ka nga dun. Lasing na lasing ka na. Parang di pa kita nakikitang hindi lasing ah. Naglalasing ako para gumanda naman ang mukha ng asawa ko. Maganda naman ang asawa mo. Pero mas maganda ka naman. Huwag mo nga ako hawakan. Umuwi ka na kaya? Mamaya na. Ang saya-saya ko pa eh. Kapag gusto ko na ulit mabugbog ng asawa. Nagpagewang-gewang si Pedro habang palipat-lipat siya ng lamesang pinupuntahan. Kung kani-kanino siya nakikipag-usap at biruan. Lumalim ang gabi. Pinatay ni Princess ang cellphone dahil panay ang tawag ng kanyang nobya. Wala siyang pasok kinabukasan kaya talagang todo na ang pag-iinom niya. Ilang buwan na rin kasi niyang pinipigilan ang sarili na mag-alak. Masaya lang silang lahat hanggang sa bigla na lang siyang nalasing. Pagtayo niya, nahihilo na siya. Hindi niya masyadong maalala kung ano ang nangyayari sa kanya. Para bang latang-lata ang katawan niya, pero ang diwa niya ay gising naman. Naririnig niya ang mga boses, ang mga tawanan. Uwi na ako! Natumba pa siya nung tumayo siya. Mabuti na lang nasalo siya ng isa niyang kaibigan. Matapos nun, inalalayan siyang magpunta sa banyo dahil nagsabi siyang naiihi siya. Ang hindi niya alam, iniwan lang siya noong nasa loob siya dahil nga may tumawag dito. Pagkalabas ni Princess ng banyo, madilim ang paligid. Umiikot ang paningin niya. Napasandal lang siya sa pader. Oh, hindi mo na ba kaya? Nahihilo na ako. Nasusuka pa nga ako eh. O tara, hatid na kita. Noong una ay ayaw pa ni Princess sumama, pero wala na siyang nagawa nung akayin siya ni Pedro. Ang narinig niya lang ay pinaalam na siya nito na aalis sila. Pero ang ipinagtataka niya, bakit sila sumakay ng tricycle at para bang may kalayuan ang pupuntahan nila? Ipinasok si Princess sa isang kwarto na hindi siya pamilyar. Nahihilo pa rin siya pero hindi niya kaya ang sarili. Dito ang bahay namin. Uuwi na ako.
Hindi ka muna pwedeng umuwi. Anong ginagawa mo? Bastos ka! Bitawan mo ako! Huwag ka na magulo. Para nga maging straight ka na. Feeling ko ito lang kailangan mo para maging babae ka na talaga eh. Nalalason lang utak mo na tomboy ka. Pero kapag nakipag-sex ka na sa lalaki, dun mo malalaman na babae ka pala talaga. Tarantado ka! Bitawan mo ako! Ano ba? Manyakis! Ano ba? Hayaan mo na. Hindi ka rin naman makakaalis agad dito eh. Pagtapos natin, magpapasalamat ka pa sa akin dahil ginawa na kitang babae. Kapag nakatikim ka na ng lalaki, tingnan mo, masasabi mo kung gaano kasaya kapag lalaki kasiping mo. Nagpumilit si Princess pero wala siyang lakas. Kahit na anong sabihin niya, nasa katawan siya ng babaeng walang laban sa isang lalaki. Pinipilit niyang maging malakas pero hindi niya kaya. Lasing pa siya. Nanghihina kaya pinagsamantalahan siya ni Pedro. Galit na galit siya. Nandidiri siya sa sarili niya. Para bang nakikita niyang demonyo ang gumagalaw sa kanya. Pero wala naman siyang magawa. Kahit na pag-iyak, hindi niya kaya. Buong magdamag yun, paulit-ulit. Hanggang sa kinabukasan, nagising na lang siyang mag-isa sa loob ng kwarto. Hinang-hina. Tangina niya, walang hiya. Hindi ako papayag na ganito. Hindi pwede. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya tong ginawa niya sa akin. Binaboy niya ang katawan ko. Walang ibang nararamdaman si Princess kundi ang galit. Noong araw na yon, hindi siya agad makakilos. Masakit ang ibabang parte niya. Hindi siya masyadong makagalaw at nilagnat pa siya noong araw na yon. Hindi makakain. Hindi rin siya makausap. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa iba ang nangyari sa kanya. Hindi niya akalain na magiging ganun kahirap ikwento kung paano siya nilapastangan ng taong kilala niya. Na paano siya paniniwalaan. Paano niya sisimulan ang kwento. Hindi niya masabi sa mga magulang niya. Hanggang sa buong maghapon, tulala lang siya. Hanggang sa pinuntahan siya ng kanyang kaibigan. Huy, okay ka lang ba? Kanina ka pa raw tinatawagan ng syota mo ah. Galit na yun. Sabi ko wala ako sa bahay, ngayon lang ako umuwi. Kaya kako hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Ayoko muna makipag-usap sa kahit na sino. Masakit ba ulo mo? Ngayon ka lang daw umuwi ah. Saan ka naman natulog kagabi? Kasi sabi sa akin ni James umuwi ka naman na raw eh. May pinuntahan ka bang iba? Nang babae ka? Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Niloloko mo ba yung syota mo? Boy, ano ka ba naman? Hindi ko alam. Please, wag mo muna akong kausapin. Hindi pwedeng hindi mo alam. Ano yun, ganyan lang? Hindi mo sasabihin kung kanino ka nakipagkita, ha? Ano na lang ang sasabihin ko dito sa syota mo? Tapos ayaw mo rin daw sagutin yung tawag niya. Ang gulo mo. Ayan, ngayon magrereklamo ka na masakit ang ulo mo dahil sa pag-inom mo magdamag. Hindi ka kasi nakikinig sa amin eh. Yung mga magulang mo, ang tatanda na nila tapos nai-stress pa sa'yo. Hindi mo ba talaga alam kung paano ititigil yung pag-inom mo, ha? Ayoko makipag-usap. Akala ni Princess kaya niyang aminin yung nangyari sa kanya kahit na sa kaibigan na lang niya muna. Pero hindi pala. Mahirap. Hindi niya alam kung bakit sobrang hirap. Marahil kasama na rin ang pagsisisi niya sa sarili niya. Kung bakit hindi siya nakinig na wag na magpunta o ang pagsisisi niyang bakit hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Galit siya sa lahat, pati sa sarili niya. Dahil sa nangyari sa kanya, nag-iba ang pakikitungo niya sa mga tao. Naghiwalay sila ng kanyang kasintahan. Naging maiiniti ng ulo. Laging nakikipag-away. Iba na siya sa kung sino siya noon. Galit na galit siya sa lahat ng lalaki, kahit sa mga barkada niya.
Hanggang sa muli na namang nagtagpo ang landas nila ni Pedro. Nakangiti ito sa kanya na para bang nang aasar. Ang sarap mo pala, princess. Ano, gusto mo ba isa pa? Anong feeling? Sarap, no? Siguro naging babae ka na talaga. Ginalingan ko ba naman nun eh? Ilang beses ka nilabasan. Tangina ka! Tarantado ka! Huwag ka na magpapakita sa akin, hayop ka! Rapist! Kung hindi mo naman gusto yung ginawa ko sa'yo, bakit naman hanggang ngayon hindi mo pa rin ako pinapabarangay, ha? Andito pa rin ako, malaya pa rin, masaya pa rin ang buhay. Pero kung sakali na gusto mo ulit, okay lang sa akin. Ang sikip mo pa naman. Ay, ang sarap. Hayop ka! Napakababoy mo! Talagang sagad na yung kasamaan mo! Parang wala kang asawa! Parang hindi babae ang anak mo para ganituhin mo ako! Hindi naman tomboy ang anak ko, no? Saka ano namang kinalaman niya rito? Dinala lang kita sa tamang landas para naman hindi ka maligaw. Sayang kasi ang lahi mo kung para ka lang sa babae. Sinisigurado ko sa'yo na pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Naku, puro ka lang salita. Wala ka namang ginagawa. Sana nung unang araw pa lang alam na ng buong San Nicolas na ni-rape kita, di ba? Kaso hindi mo ginawa eh. Kasi naisip mo na tama ako. Na masarap nga talaga ang makipag-sex sa lalaki. Okay lang yan. Sanayan lang yan. Alam ko naman na gabi-gabi mo kung ini-imagine eh. Sa bagay, kung ipagkakalat mo sa iba na ni-rape kita, ikaw naman na mapapaya. Lalo na dun sa mga kakilala natin, di ba? Pagtatawanan ka lang nila. Isipin mo yun, tomboy na iskorang ko. Tawa ng tawa si Pedro habang naglalakad siya palayo. Galit na galit si Princess dahil wala siyang ibang magawa. Totoo naman na nahihiya siyang malaman ng iba dahil paano niya yun ipaliliwanag sa iba. Mabait si Pedro sa mga kapitbahay nila. Nakikita siyang matulungin kahit na lagi siyang lasing at inaaway ng asawa niya. Kaya paano magiging kapanipaniwala na ang isang tomboy ay ginahasaan ng ganun lang? Ilang araw pa ang lumipas, pumunta ng tindahan si Princess para bumili ng rekado sa niluluto ng kanyang ina. Parang ngayon lang ulit kita nakitang lumabas ah. Hindi ka nagpupunta rito sa tindahan. Okay ka lang ba talaga? Okay lang yan kung nag-break kayo ng syota mo. Hindi rin naman kayo nagkakaintindihan. Siguro focus ka na lang din muna sa sarili mo, no? Saka hahanapan na lang kita ng ibang babae. Bigay mo yung binibili ko. Bakit ba ang sungit mo, ha? Meron ka ba ngayon? Bumibili ako, di ba? Hindi ka naman ganyan noon eh. Dati nga kahit ilang babae pa makipag-break sa'yo, hindi ka naman nagagalit ng ganyan. Ayan na nga, ang sungit nito, di pa kasi nakaka-move on sa ex. Hindi naman yon ang problema ni Princess. Kung malalaman lang ni Angelina, baka ito pa ang gumawa ng hakbang para tulungan siya. Dahil lagi siyang nasa bahay at nagmumukmuk, ang kaibigan naman niya ang laging nagpupunta sa kanya. Umuwi ka na, baka mamaya hanapin ka ng tita mo. Baka kung ano pang isipin nun, magalit na naman sa akin. Baka kung ano-ano na naman nasabihin nun at paghinalaan na namang dinadala kita sa kasalanan. Kararating ko lang, paaalisin mo na agad ako. Grabe ka naman sa akin. Para namang ayaw mo ako makausap niya na. Basta umalis ka na lang. Ano nga kasing problema mo? Bukod sa di ka makausad dun sa dati mong syota. Sus, ikaw pa? Ang bilis mo lang makamove on. Sabi mo pa nga, ang dami mo namang babae, kaya bakit ka mahihirapan na mag-move on? Hindi mo rin ako maiintindihan. Umalis ka na nga kasi. Ayokong kinukulit ako. Andito na nga ako para makinig sa'yo, oh. Kung gusto mong umiyak, sige lang. Iiyak mo lang yan. Pakikinggan naman kita. Hindi naman ako judgmental na tao. Sinabi ko na nga na umalis ka na, di ba? Hindi kita kailangan dito. Umalis ka na! Concerned lang naman ako sa'yo tapos ganito mo pa ako kakausapin? Nakakainis ka na, ha? Hindi ko naman sinabi na maging concerned ka, di ba? Sinabi ko na nga na ayoko may ibang kausap. Ayoko! Kapag sinabi ko na ayoko, ibig sabihin lang nun, ayoko! Kaya hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Umalis ka na rito at wag ka nang babalik kahit na kailan. Okay, fine. Wag na lang din tayo mag-uusap dalawa. Nakakainis ka. Iko-comfort na nga lang sana kita para di ka laging ganyan.
Ang sama mo sa akin! Ikaw rin naman na may kasalanan kung bakit kayo nag-break. Paano? Ganyan ba naman yung ugali mo? Wala ka ibang ginawa kundi magalit. Ang sungit mo! Umalis si Angelina nang hindi man lang naririnig ang totoong dahilan kung bakit nagkakaganon ang kaibigan niya. Ilang araw silang hindi nag-usap na dalawa. Nakokonsensya naman si Princess sa naging ugali niya dahil alam niyang mabait si Angelina at gusto lang talaga nitong pagaanin ang loob niya. Pero dahil nga sa sobrang galit niya na hindi naman din niya mailabas, nasisira ang relasyon nilang dalawa. Hanggang sa isang araw, si Angelina ulit ang lumapit sa kanya. Boy, sorry na. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Sabi ni nanay mo lagi ka raw galit. Kahit kanino raw, kahit na kinakausap ka lang nila. Ano, kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Wala akong gana makipag-usap sa kahit na sino, kaya wag mo na lang din muna akong kakausapin. Bakit nga? Pwede naman nating pag-usapan. Sige lang, makikinig ako sa'yo. Mahal na mahal mo ba talaga yung dati mong syota? Kung gusto mo, pwede pa naman ata kayo. Wala pa naman yun bago. Saka parang miss ka na rin niya. Hindi yun ganon. Mas malalim. Hindi ko alam paano ko sisimulan. Ganito na lang. Kung gusto mo, sa labas na lang tayo mag-usap. Bukas, libre ko na to ha. Nangupit pa ako sa tindahan para may panglibre ako sa'yo. Punta tayo dun sa tabing dagat. Pag-usapan natin yung problema mo. Para namang hindi tayo friends niyan. Hindi ko alam kung masasabi ko. Dahil hindi ko alam kung kaya ko. Kung paano. Okay lang yan. Ilabas mo lang bukas kung anong nararamdaman mo, ha? Ako nasagot sa isaw natin bukas. Nag-iisip na si Princess kung paano niya sisimulang sabihin sa kaibigan niya. Nung kinagabihan, nagising siya ng 10 oras ng gabi. Hingal na hingal siya. Umiiyak. Ang bigat ng dibdib. Napanaginipan na naman niya yung ginawa sa kanya ni Pedro nung gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa utak niya ang mga salita na narinig niya. Para bang habang tumatagal, mas lalo siyang walang kawala sa mapait niyang nakaraan. Hanggang kailan ba ako guguluhin ang nakaraan ko? Pagod na akong umiwas sa sakit, pero pabalik-balik lang din. Bakit ganito pa? Bakit? Hindi ko na kaya to. Hindi siya nakatulog dahil iniisip niya na kapag natulog siya, bubulabugin na naman siya ni Pedro sa panaginip niya. Kapag pumipikit siya, ang nakikita niya ay ang mukha ng lalaking lumapastangan sa kanya. Hindi niya kaya. Hanggang sa kinabukasan, nag-text sa kanya si Angelina at sinabi na lumabas na siya. Nakakuha na raw siya ng magandang pwesto sa tabing dagat kung saan walang ibang tao. Mas makakapag-usap daw silang dalawa ng maayos. Nag-aalangan pa si Princess na lumabas, pero naglakas na siya ng loob. Nanginginig pa ang katawan niya noong nakita na naman niya si Pedro. Wala itong sinasabi sa kanya pero ramdam niya sa mga tingin nito na pinagnanasaan na naman siya. Ang dumi na ng tingin niya sa kanyang sarili. Habang naglalakad siya palapit kay Angelina, para siyang nakalutang sa alapaap. Ang gulo ng paligid. Maingay ang hampas ng alon. Umiikot ang mundo niya. Okay ka lang ba? Huy, Princess! Huy! Hala, okay ka lang ba? Teka nga. Bumagsak si Princess sa lupa. Pagod na ang katawan niya at ang kanyang utak. Ang alam niya lang, dinala siya ni Angelina sa malapit na center. Kahit paano ay nakapagpahinga siya. Pero hindi pa rin siya gaanong makagalaw, lalo na at medyo nahihilo pa siya. Ay, nakakaloka ka. Kulang ka ba sa dugo at bigla ka nalang nahimatay dyan? Kinabahan ako. Ang bigat mo kaya. Buti may dumaan na tumulong sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ano ba kasi? May sakit ka ba? May taning na ba ang buhay mo? Ano?
Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Akala ko ba BFF tayo? Tapos may pa-secret-secret ka na pala sa akin. Basta, biglaan na lang ako nahilo. Hindi naman masakit ang ulo ko eh. Pero umiko talaga paningin ko. Wala naman akong sakit. Hayaan mo, baka alam naman nila kung anong nangyari sa'yo. Nag-test yata sila sa dugo mo eh. Oh, ayan na pala. Tanungin na lang natin kaysa maghula-hula pa tayo, di ba? Akala ng dalawa ay simpleng bagay lang ang pagkahimatay ni Princess. Baka kulang lang siya sa tulog o kaya ay kailangang magbitamina para sa dugo. Pero higit doon ang narinig nila. Hindi nila inaasahan. Pareho silang nagulat. Po? Buntis? Paano naman po mabubuntis yan wala naman niyang boyfriend? Tomboy po yan oh. Tomboy po. Baka naman po nagkakamali lang kayo. Hindi naman po nakakabuntis ang babae sa babae, no? Saka allergic yan sa lalaki. Malabo na makipagsiping yan sa lalaki. Ulitin nyo nga po, baka mamaya UTI lang yan tapos sinasabi nyo na buntis siya. Magbigay naman po kayo yung makatotohanan naman po Hindi naman po siguro uso ngayon ng joke time, no? Pinakita sa kanila ang resulta. Malinaw na nagdadalang tao si Princess. Nakipag-argumento pa ang kaibigan niya at sinabing ulitin nila dahil imposible naman na mabubuntis ang kaibigan niya. Lalo na kung wala naman siyang nakitang naging nobyo nito. Pero kahit na anong gawin, iisa lang din ang resulta. Hindi nagsalita si Princess. Nanlalamig ang buo niyang katawan. Nakatitig lang siya sa papel na hawak niya. Papel na nagsasaad na may batang nabuo sa paglapastangan sa kanya. Lalong gumuho ang mundo niya. Habang nakikipagdiskusyonan ang kanyang kaibigan, lumabas siya ng center para umuwi. Agad din namang sumunod sa kanya si Angelina. Buntis ka raw no? Lakas ng trip ng mga yun. Akin na nga yan, tapon mo na yan. Inom ka na lang ng vitamins tapos matulog ka. Huwag ka na muna magiinom para di ka mahilo. Huy, huwag ka nga magmadali maglakad. Baka mamaya niyan bumagsak ka na naman. Huy! Huwag mo muna akong kausapin. Bakit ba? Ano, nag-aalala ka na buntis ka? Paano naman yun mangyayari, di ba? Imposible naman na nakakabuntis ang daliri. Huwag mo isipin yun. Nirape ako. Ha? Nirape ako ng hayop na yon. May nabuo sa ginawa niya sa akin. Anak ng demonyo tong batang to. Hindi to dapat nasa akin. Anak to ng demonyo. Teka lang. Naguguluhan ako. Ginahasa ka? Ha? Nino? Kailan? Ginahasa ako ni Pedro. Hayop siya. Si Pedro? As in yung asawa ni Jenny? Yung kapitbahay natin? Ha? Paano nangyari? I mean, kailan nangyari? Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagsumbong ka na ba? Alam ba ng pamilya mo? Anong ginawa mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kaya ba lagi kang tulala? Kaya ayaw mo kinakausap ka? Pinagsamantalahan ako ng hayop na yon. Kaya hindi ko matatanggap tong bata na nasa sinapupunan ko. Anak to ng isang demonyo. Papatayin ko tong bata na to. Hindi ako buntis. Hindi ako pwedeng mabuntis ng demonyo. Hayop siya. Binaboy niya ako. Hindi to pwede. Hindi pa gumagana ng maayos ang utak ko. Teka lang Huwag mo nga saktan ang sarili mo. Alam na ba ng pamilya mo? Paano ko sasabihin sa kanila? Paano ko ipapaliwanag na nirape ako? Tomboy ako, Angelina. Sinong maniniwala sa akin? Pagtatawanan lang nila akong lahat. Tapos ngayon buntis ako. Paano na? Hindi pwede. Kailangan mawala tong bata na to. Mas maganda kung sasabihin mo na muna to sa mga magulang mo. Kailangan malaman nila nangyari sa'yo. Ang tagal mong nilihim. Sana sinabi mo una pa lang. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ako matapang para ipahiya ang sarili ko. Di ko kaya. Di ko alam kung kakayanin ko sasabihin ng iba tungkol sa akin. Basta, ewan.
Bakit mo ba iniisip yung sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo, ha? Hindi ka dapat matakot dahil ikaw ang biktima. Kailangan mo ipaglaban ang sarili mo. Kailangan mo maging malakas para sa sarili mo. Di ko alam. Di ko alam. Ang gulo ng utak ko. Para na ako mababaliw. Sakit ng ulo ko. Di na ako makapag-isip ng maayos. Sasamahan kita magsabi sa kanila. Sasamahan kita sa laban mo na to. Magsumbong tayo sa mga pulis, sa mga ahensya na tumutulong sa mga naaabusong kababaihan. Kahit pa may gastos na pera dyan, tutulungan kita. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung sabihin nila na gumagawa lang ako ng gulo? Paano ko? Paano kung pagtawanan nila akong lahat? Paano kung gawin nila akong biro? Paano ko haharap sa mga tao? Paano? Ha? Ilalaban natin to. Kailangan mabigyan ka ng katarungan. Alam kong hindi ito madali pero kailangan mo. Dapat ilaban mo ang sarili mo. Ang karapatan mo. Kung mananahimik ka, parang tinanggap mo na lang kung ano yung ginawa sa'yo. Alam ko na nag-aalangan ka. Pero sa dami ng babaeng na abuso, may mga nananahimik pero walang ibang makikipaglaban sa'yo kundi sarili mo. Kakampi mo kami. Naniniwala ako sa'yo. Wala pa sanang balak na umamin si Princess pero hindi na niya napigilan ang sarili niyang ilabas ang bigat na dinadala ng kanyang dibdib. Noong una, ayaw niyang sabihin sa mga magulang niya pero napilit siya ni Angelina. Galit na galit ang tatay niya noong nalaman ang pananamantalang ginawa ni Pedro. Sinugod niya ng taga ang lalaki pero matapang din si Pedro at pinagpipilitan niyang hindi niya ginahasa si Princess. Hindi niya raw alam kung anong klaseng pagbibintang yon. Hanggang sa kumalat na sa buong bayan nila ang nangyari. Mas lumala ang sitwasyon dahil nahahati ang opinyon nila. Kung totoo man daw na naghahasa si Princess, bakit hindi niya agad sinabi? Bakit pinatagal niya pa? Ang daming haka-haka at bulong-bulungan. May naaawa sa kanya. Meron namang sinisisi siya kung bakit ganon ang dinanas niya. Dahil daw sa pagiging tomboy niya, sa pagiging mabarkada at sa palaging pag-inom. Para bang lahat ng sisi ay tungkol sa kanya na biktima at ang awa at simpatya ay doon sa lalaking lumapastangan sa kanya. Kapal na mukha nito. Tingnan mo, makita ko to dyan sa labas. Sasabunutan ko, pilikmatan nila. Ang lakas ng loob magsabi na malanding tomboy ka. Nirape ka nga, di ba? Hindi ba nila yun maintindihan? Nasaan ba mga utak ng mga yon? Nakakagigil. Hilahin ko talaga mga kilay nila eh. Huwag ko lang talaga makikita. Naku, sinasabi ko sa'yo. Kahit na ako nakikipag-away, makikipagbasag ulo talaga ako dyan sa labas. Ay, na-stress ang bangs ko. Huwag mo na patulan. Wala rin naman tayo magagawa dyan. Kung makikipag-away ka ba sa kanila isa-isa, makukulong ba yung gumawa sa akin ito? Hindi naman, di ba? Kasi wala namang kakamping batas. Mahirap makipaglaban sa panahon na to na walang ibang pinakikinggan kundi yung taong nang abuso dahil sa mas kilala siya. Ha? Ganun na lang yun? Hindi pwedeng husgahan kanila dahil hindi ka naman nila kilala, di ba? Bakit ba ganun sila? Mas inuuna pa nilang pakinggan yung sa mali kesa makisimpatya doon sa biktima. Lalo lang lalalayan. Ayoko na rito. Hindi na nga ako makalabas. Parang lahat ng tao pinagtatawanan ako. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako makapagsumbong. Kung bakit nilihim ko. Dahil alam kong imbis na kampihan ako, ginagawa nila akong katatawanan. Ako yung sinisisi nila. Tapos nagsasabi sila na tomboy na malandi. Na ginusto ko naman yun. Na baka ito na yung panahon para magbago na ako. Na maging babae na ako dahil nakatikim na ako ng lalaki. Hindi yun masayang pakinggan. Dahil para na rin nila akong binababoy ng paulit-ulit. Tanga yung mga taong naninisi ng biktima. Ano, mas okay sa kanila ang rapist? Mga bobo sila. Mga hindi nag-iisip eh. Isisisi nila sa nagahasa eh. Hindi nila sisihin utak ng mga manyakis, di ba? Yung na-rape pa ang may mali, eh yung mga rapist na yan wala namang pinipili. Kaya maraming naaabuso na takot ipaalam na naabuso sila eh. Dahil sa mga taong makikitid ang utak. Ay, naiinis ako sa kanila. Ang tatangan nila, mga buwisit! Gusto ko na lang mawala tong bata na nasa sinapupunan ko. Hindi ko to tatanggapin kahit na anong mangyari. Magpapalaglag ako. Ayoko sa batang to. Demonyo ang tatay niya.
Hindi na siya dapat isilang sa mundong to. Hindi makapagbigay ng payo si Angelina dahil paano niya sasabihing biyaya ang bata kung galing naman yon sa pananamantala. Paano niya rin sasabihin na walang kasalanan ng bata? Naiintindihan niya ang galit ng kaibigan kaya hindi niya masabi kung ano ang tama at mali. Dahil kung mabubuhay ang bata, baka magdusa lang ito at maging kabayaran ng galit na dapat para sa ama nito. Ilang buwan pa ang lumipas, lumalaki na ang tiyan ni Princess, kaya madalas siyang nagsusuot ng malalaking damit. Umuusad din ang imbestigasyon pero masyadong mabagal. Mas may kapit kasi si Pedro, kaya madali niya lang ding matatakasan kung sakali na may maikakaso sa kanya. Galit ang mga magulang ni Princess, pero dahil sa kahirapan ng buhay ay wala silang magawa. Sa mga sandali na ganon, nagiging tampulan ng usap-usapan si Princess at sinasabi na namemera lang siya. Isang beses pa, habang naglalakad si Princess, hinarang siya ni Pedro. Pwede bang tigilan mo na itong panggugulo sa pamilya ko? Ako pa? Bakit? Takot ka bang malaman ng asawa mo na totoo ang sinasabi ko? Ha? Na totoong rapist ka? Huwag mo akong kinakausap ng ganyan ha. Walang ibang ginawa yung tatay mo kundi manggulo sa amin. Kapag ako nainis, baka magsisi lang talaga kayo. Maghintay ka lang na mawala tong bata na anak mong demonyo ka, babawian din kita. Sige lang, magmatapang ka ngayon dahil lang sa may mga kumakampi sa'yo. Tandaan mo may parusang pwedeng ipataw sa'yo. Makatakas ka man sa batas, pero sisiguraduhin ko sa'yong magdurusa ka ng mas malala pa sa pinagdaraanan ko. Huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan dahil wala akong pakialam sa'yo. O kahit dyan sa bata na yan, huwag mong guguluhin ang pamilya ko. Huwag mo rin akong tinatakot. Dahil sinisigurado ko sa'yo, babalikan kita. Sisingiling kita ng malala. Hindi rin ako natatakot sa'yo. Tandaan mo yan. Galit na galit ako ngayon, kaya sinisiguro kong makakaganti rin ako sa'yo. Hindi alam ni Princess kung saan ba nanggagaling ang lakas ng loob niya. Basta ang alam niya lang, kailangan niyang lumaban. Hanggang sa kumalat na rin ang usap-usapan tungkol sa pagbubuntis niya. Lumalaki na kasi ang kanyang tiyan. Gusto niyang ipalaglag ang bata pero mismong nanay niya ang nagsasabi na huwag. Dahil kawawa raw ang bata. Palagi silang nagtatalo. Hanggang sa naisipan niyang pumunta sa matandang manghihilot. Desidido na siyang magpalaglag. Bilisan niyo na lang po. Alisin niyo tong anak ng demonyo sa katawan ko. Nagpapahid pa lang ng kung ano-ano sa tiyan niya ang matanda. Inihanda na rin ang iinumin niyang herbal para mas mapabilis ang pagpapalaglag sa bata. Nung inutusan siyang inumin yun, doon na siya nagdalawang isip. Hindi niya maidampi sa bibig niya ang baso. Hindi niya mainom ang gamot. Hindi ko kaya. Bakit ganito? Bakit hindi ko kaya? Parang pakiramdam ko mamamatay tao na rin ako. Hindi ko kaya. Parang makasalanan akong tao kung gagawin ko to. Ayoko maging kasing sama ng taong gumawa nito sa akin. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Nanginginig ang kamay ni Princess habang hawak niya ang baso. Hinihintay lang siya ng matanda na inumin yun para masimulan na ang paghilot sa kanyang tiyan. Sadyang hindi talaga kaya ni Princess. Umiyak na lang siya. Halong galit at pagdadalawang isip. Gusto niyang alisin ang bata sa sinapupunan niya pero hindi kaya ng konsensya niya. Pero iniisip niya, paano niya magagawang mag-alaga ng anak ng demonyo? Paano kung mabuhay ang bata? Hindi niya matatanggap na tawagin siyang ina ng batang galing sa pang-aabuso. Matagal siyang umiyak. Hindi siya makapagdesisyon hanggang sa tinanong siya ng matanda kung ano ba ang nangyari at gusto niyang ipalaglag ang anak niya. Ginahasa ako. Bunga ng kalapastanganan tong bata na to. Hindi ko kayang tanggapin. Pero hindi ko rin kayang pumatay. Galit na galit ako. Wala man lang akong hustisya na nakuha.
Ako pa yung mali. Ako na yung biktima. Pero ako pa yung nagdurusa habang yung hayop na yun malaya lang. Naawa sa kanya ang matanda at tinanong siya kung gusto nga ba niyang gumanti. Kung nais niyang siya mismo ang magbigay ng nararapat na kaparusahan sa taong gumawa sa kanya noon. Noong una, hindi pa kumbinsido si Princess dahil paano niya yun gagawin kung wala naman siyang pera. Hanggang sa sinabi ng matanda na kaya niyang magritual. Kaya niyang parusahan ng higit pa sa naiisip ni Princess ang lalaking gumahasa sa kanya. Pumayag si Princess kaya ibinigay niya lahat ng detalye. Pero hindi yun ganong kadali kung hindi makikita ng matanda si Pedro. Kaya isinama na lang niya ang manghihilot papunta sa bahay nila. Naghintay sila hanggang sa lumabas ang lalaki. Nung nakita na ito ng matanda, nangako siya kay Princess na siya na lang ang bahalang maghiganti para sa kanya. Maniwala lang daw siya at maghintay. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring nangyayari kay Pedro, pero nanatili pa rin siyang naniniwala sa sinabi ng matanda. Isang araw, pinuntahan siya ng kaibigan niya sa bahay. May binili ako para sa'yo. Ito oh. Sabi sa akin kailangan daw to ng mga buntis eh. Hindi ko alam paano to. Tanong mo na lang kay nanay mo. Bakit bumili ka pa niyan? Gusto ko na nga ipalaglag tong batang to, di ba? Ang lakas din ang trip mo, no? Ano namang gagawin ko dyan? Itatapong ko rin naman yan. Ibalik mo na lang yan para mabawi mo rin yung pera mo. Huwag ka nga gastos ng gastos. Wala lang, baka sakali lang nakailanganin mo. May prutas pala akong binili oh. Ito oh. Tapos ewan ko kung ano to pero maganda raw tong kainin ng buntis para maging healthy yung baby. Gumastos ka pa. Kumupit ka na naman sa tindahan nyo. Baka mamaya sa akin yan singilin ng tita mo ah. Bibili ka pa ng para sa batang to. Di ko naman gusto maging healthy to. Gusto ko na ngang ianak para mawala na eh. Hoy, hindi ko yung kinupit no. Ano yan? Inipon ko talaga yan. Para nga yan sa'yo eh. Ay, oo nga pala. Kaya nga pala ako nagpunta rito kasi ano, alam mo ba yung nangyari doon kay Pedro? Patay na ba? Hindi, patay agad. Yun lang naman ang magandang balita na gusto kong marinig. Pero mas malala naman. Malala? Grabe ah. Alam mo ba na may lumalabas na kung ano-ano sa ilong niya tapos nabulag ata isa niyang mata kasi may lumabas doon na malaking alupihan. As in talaga ha? Totoo ba? Oo. Tapos sumusuka pa kamo siya ng mga kung ano-ano. May mga insekto. May salagubang pa nga. Baka imbento mo lang yan. Saan mo naman yan narinig? Hoy, kanina nasa palengke ako tapos andun siya. Lasing nga siya nun eh. Tapos akala ko sumuka lang siya. Tapos nagtakbuhan yung mga nakakita sa kanya. May mga ipis, uod, ganun. Talagang nakita ko. Hindi naman ako magkukwento kung hindi totoo no. Hindi ako sinungaling. Talaga ba? Buti naman. Salamat naman. Oo nga. Nung nakita ko yun, napaluhod pa siya. Tapos sakit na sakit siya. Nakahawak siya sa tiyan niya. Tapos naiiyak na siya noon. Hindi naman ako naaawa sa kanya. Sabi ko pa nga na tama lang yun talaga para sa kanya. Ang sama ba naman ang ginawa niya sa'yo, di ba? Tapos naalala ko na hinipuan niya rin yung isang estudyante. Sana mas malala pa mangyari sa hayop na yun. Gusto kong makita na nagdurusa siya. Yung malala. Kung masasaktan man siya o susuka ng insekto, sana makita mismo ng mga mata ko. Kapitbahay mo lang yan, kaya malamang makikita mo yan mismo. Pero kapag nakita mo talagang mandidiri ka tapos matatakot ka. Kasi kakaiba talaga. Hindi maikakaila sa labi ni Princess na tuwang-tuwa talaga siya sa mga naririnig niya. Yun na marahil ang sinasabi sa kanya ng matanda na makikita niyang magdurusa ng malala ang taong kinasusuklaman niya. Kinabukasan, noong nasa labas ng bahay si Princess para magpahangin, nakita niyang lumabas ng bahay si Pedro. Nakahawak ito sa kanyang tiyan. Maya-maya pa, sumuka ito. Sunod-sunod, walang katapusan. Bawat suka niya ay may lumalabas na buhay na insekto.
Lintik! Bakit ba may mga ganitong lumalabas sa akin? Grabe! Sobrang sakit! Parang kinakain ng kung ano ang laman loob ko. Aray ko, ayoko na. Ang sakit! Sobrang sakit! Tama na! Napaluhod si Pedro sa sobrang sakit. Kasunod nun ay sumuka na naman siya. Mga salagubang naman ang lumabas. Walang ibang nararamdaman si Princess kundi ang tuwa. Sa wakas, kahit na paano ay nakakahinga na siya ng maluwag. Kitang-kita niya kung paano nagmakaawa si Pedro sa sakit na nararamdaman niya. Hindi napigilan ni Princess na lapitan ang lalaking lumapastangan sa kanya. Ayos ang ganda naman panoorin yan. Nakaluhod ka na dyan sa sobrang sakit, tapos may kung ano-ano pang lumalabas sa bibig mo. Totoo pala talaga yung sinabi nila sa akin. Masaya ka ba? Kung ano-ano na nga ang... Huwag ka na magsalita. Hindi mo na nga kaya, di ba? Alam mo, hindi pa ako masaya na yan yung nangyayari sa'yo. Kulang pa. Gusto ko yung mas malala pa. Sana may mas malala pa dyan. Gusto ko kasi yung ganun eh. Yun bang makikita ko mismo na hirap ka? Yung parang nagmamakaawa ka na mamatay ka na lang, kaso hindi ka agad mamamatay. Yung ganun ba? Wala kang puso. Aray ko, ano to? Bakit may gumagapag sa loob ng hita ko? Kinakalkalan lamang ko. Aray ko! Ayan, may lumalabas na sa lagubang. Ang saya pala makapanood ng ganito. Mas masaya to lalo na kapag ikaw ang nakakaranas. Lahat ng galit ko parang nailalabas dahil sa pagsigaw mo sa sobrang sakit. Masaya si Princess sa kung paano niya naririnig ang hiyaw ni Pedro. Sakit na sakit ito dahil hindi lang siya sumusuka ng mga insekto dahil kusa na rin itong lumalabas sa kanyang katawan. Inuukit ang laman niya at binubutas ang balat niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang masaktan. Ilang linggo rin yung naranasan ni Pedro hanggang sa pumapayat na siya at lagi rin silang nagtatalo ng kanyang asawa. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang ni Princess na lumapit sa albularyo si Pedro. Ang naghatid ng balita sa kanya ay ang kanyang kaibigan. Pero ewan ko ba kung bakit ayaw siyang gamutin ng mga albularyong nilalapitan niya. Parang nakikipag-ugnayan nga raw sila dun sa mambabarang. Tapos ayun, hindi na nila tinutuloy lumaban. Baka malakas, no? Buti naman hindi na siya ginagamot. Okay nga yun, di ba? Para at least magdusa siya. Gusto ko nga yun, lagi ko siyang naririnig na umiiyak eh. Minsan nakakabulabog lang talaga dahil kahit na madaling araw maririnig siya na sumisigaw at umiiyak. Yun na nga, ang dami nang nagrereklamo sa barangay. Medyo malayo na nga kami pero naririnig pa namin yung iyak niya, di ba? Nakakakilabot naman yun. Basta ako, masaya ako sa naririnig ko. Ganun yung parusa na gusto ko para sa kanya. Yung iyak niya, ganun mismo yung hinagpis ko nung ginahasa niya ako. Mas lalo pa sa kalooban ko nung nalaman kong buntis ako. Malapit ka na ba mga anak? Bakit hindi ka nagpupunta sa center? Di ko alam. Di ko naman aalagaan tong bata na to. Pamimigay ko to. Naghahanap na ako ng pwedeng umampon sa kanya eh. Gusto ko pag nanganak ako kukunin na agad. Ayoko na magtagal dito sa bahay. Baka lagi lang ding mainit ang ulo ko. Huy, kawawa naman yung bata. Baka mamaya hindi naman yan maaalagaan kung saan mo siya dadalhin, di ba? Baka doon pa siya mapahamak lalo. Kawawa naman. Wala naman akong pakialam. Kung pwede ko nga lang to ibigay sa tatay niya eh. Kaso mas lalo naman siyang kawawa dun. Mamaya siya pa mag-alaga sa walang yan lalaki na yun kapag laki niya. Saka hindi ko naman alam kung hanggang kailan ba mabubuhay yung lalaki na yun. Pero kahit na, bakit? Pwede ka naman niya maging nanay at tatay ah. Hindi naman kailangan na may tatay ang bata. Saka nakadepende naman magiging ugali niyan kung paano mo siya palalakihin. Hindi mo rin naman obligasyon na ipakilala sa kanya kung sinong tatay niya. Tingin mo ba masisikmura ako pantignan ng batang to, ha? Ayoko nga. Babalik at babalik lang sa utak ko lahat ng nangyaring masama sa akin kapag kasama ko siya. At iyon ang ayaw ko. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil nga galit ka pa. Pero sa bagay, mahirap din. Saka mo na lang yan pagdesisyonan kapag nanganak ka na.
Baka ganun lang din yan sa ginawa mo eh. Yung magpapalaglag ka tapos hindi mo naman din tinuloy, di ba? Ikaw pa rin naman ang makakaalam niyan. Kasi kahit naman sabihin natin na galit ka o kaya tomboy ka, may connection pa rin kayo na magiging anak mo. Lahat din naman ng desisyon nasa'yo na. Hindi na kumibo pa si Princess. Ilang linggo pa ang lumipas, lagi niyang naririnig na umiiyak at hirap na hirap si Pedro. Minsan naman kapag nasa labas siya, nakikita niyang sumusuka ito ng mga insekto. May mga lumalabas ding insekto na unang beses pa lang ding nakita ni Princess. Pero wala siyang pakialam. Hindi siya naaawa. Sa halip ay tuwang-tuwa pa siya. Minsan nga, sinasadya niyang lumabas ng bahay para lang makita kung paano nagdurusa si Pedro. Malaki rin kasi ang epekto nun sa pamilya nila. Lalo na sa kanilang kabuhayan na bumagsak na rin. Pati asawa niya, parang ayaw na siyang alagaan. Ganun kalala ang nangyayari. Pero kulang pa yon para kay Princess. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang siya nung pinuntahan siya sa bahay nila. Nagpapatawa ka ba? Bakit ka hihingi ng tawad sa akin? Akala ko ba sabi mo wala ka namang maling ginagawa? Wala ka kamong kasalanan sa akin, di ba? Ilang beses mong itinanggi hanggang sa buong pamilya na namin ang nasisira sa ibang tao. Patawarin mo ako. Sobrang sakit. Ito na naman. May umahalukay na naman sa lamang ko. Aray ko. Huwag mo na akong parusahan. Wala naman akong ginagawang mali. Hindi ko tatanggapin yung paghingi mo ng tawad sa akin. Tigilan mo ako. Umalis ka na rito. Umalis na kayo. Ngayon mo ako ginugulo kung kailan nagkakaganyan ka. Bakit ba ang tigas ng puso mo? Magpapatawad ka lang dahil gusto ko nang gumaling. Hirap na ako sa ginagawa mo sa akin ganito. Maawa ka naman. Huwag mo naman pahirapan ang buhay ko at ang pamilya ko. Magkaroon ka naman ng puso. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ka humihingi ng tawad dahil nagsisisi ka. Humihingi ka ng tawad dahil nahihirapan ka. At bakit sa akin ka hihingi ng tawad, ha? Yung kapatawaran ko ba ang magpapatahimik sa'yo? Bakit? Anong kasalanan mo sa akin? Oh, hindi mo maamin. Dahil hindi ka nagsisisi. Wala ka lang pagpipilian kundi ang humingi ng tawad. Huwag mo sabihin na ako ang walang puso. Dahil nung panahon na nagmamakaawa ako sa'yo, di ba ikaw naman yung walang puso? Hindi lang puso ang wala sa'yo, pati na rin kaluluwa. Nakita mo na? Puno ng galit ang puso mo kaya nagawa mo sa akin to. Galit ka sa sarili mo, hindi sa akin. Kaya huwag mo na akong pahirapan. Hihingi na ako ng tawad kahit wala naman akong kasalanan. At bakit mo naman nasabi na ako may gawa sa'yo niyan? Dahil pinagbibintangan mo ko. Dahil iniisip mo na may mali ako nagawa sa'yo kahit na hindi naman totoo. Hindi kita pinagbibintangan. Dahil totoo ang ginawa mo sa akin. Hindi mo maamin. Humihingi ka ng tawad pero hindi mo naman inaako kung ano ba talaga ang kasalanan mo sa akin. Hindi yun pwede. Dahil hindi ako magpapatawad sa isang tao na ako pa rin ang pinapalabas na mali. Kahit na alam mo naman sa sarili mo na ikaw talaga yung gumawa ng kasalanan sa akin. Ginahasa mo ako, di ba? Sakit! Ayan, sumusuka ka na naman ng mga insekto. At talagang dito pa sa amin, ano? Lumayas ka na nga! Wala kang makukuhang kapatawaran mula sa akin dahil wala ako nakukuha mula sa'yo. Walang katapusang pagdurusa yan. At tama lang yan sa mga taong masasama. Mga rapist, mga mapanamantala. Hindi ko alam kung ako lang ba nagawan mo ng ganito eh. Pero para na tong ganti ko para sa ibang kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso. Para sa mga babaeng natakot magsalita at mga babaeng tiningnan ng masama kahit sila na ang biktima. Hindi kailanman dapat matahimik ang mga manyak at rapist. Wala kayong puwang sa mundong to. Kaya walang kapatawaran ang ginawa nyo. Hindi sapat ang sorry lang. Dapat mas malalang ganti, mas malalang sakit. Akala ni Princess, yun lang ang unang beses na pupuntahan siya sa bahay nila. Pero inulit yun ni Pedro hanggang sa pinapalabas na ng pamilya niya na kaya ganon ang nangyayari sa kanya ay pinabara nga ni Princess si Pedro.
May mga pagkakataon pang pinamumukhang pamilya nila ang masama at sa pagbibintang na hindi naman totoo, may napapahirapan na tao. Kaya mas lalong nagalit si Princess. Sinugod niya sa bahay si Pedro. Naabutan niya ito na nahihirapan ng sobra dahil sa kung anong insektong gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Sabayan pa ng pagsusuka. Nangangayayat na rin ito ng sobra. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ikaw pa talaga ang may lakas ng loob na magsabi sa ibang tao na ako may kasalanan kung bakit ganyan ka? Matapos mo akong pagsamantalahan? Matapos na mawalan ako ng dignidad? Matapos ng lahat ng pagdurusa ko? Yung gabi-gabi kong pag-iyak? Hanggang ngayon gusto mo na ikaw pa rin ang kaawaan nila? Gusto mo pa rin makuha ang simpatsya ng ibang tao, ha? Dahil ikaw lang naman ang may kakayahang gawin ito. Galit ka sa akin kaya alam ko kung paano mo ako pwedeng gantihan. At sa ganitong paraan lang. Wala akong kakayahan. Mahina ako. Ni hindi ko nga naipaglaban ang sarili ko nung araw na pinagsamantalahan mo ko, di ba? Ni wala akong lakas nung napahiya ako sa lahat. Nung nabuntis ang isang tomboy. Mahina ako. Pero alam kong meron talagang dapat na parusa sa isang taong gumagawa ng masama sa kapwa niya. Katulad mo. Taong hindi kayang umamin. Hindi ako aamin dahil wala naman akong ibang ginawa. Hindi totoo ang binibintang mo sa akin. Sobra na to. Sobrang sakit na nitong ginagawa mo sa akin. Tama na to. Tama lang yan sa'yo. Wala na akong panahon sa'yo. Hindi kita patatawarin dahil hindi ka naman nagsisisi. Wala akong pakialam sa mga pinapakalat mo sa iba dahil tayong dalawa lang ang nakakaalam kung anong ginawa mo sa akin. Kaya kahit magbukha ka pang kaawa-awa sa iba, alam mo sa sarili mo kung sino ang mas nakakaawa. Tama lang yan sa'yo. Panghabang buhay yan. Walang katapusan. Hindi ka nagagaling. Wala akong ginagawang masama. Tinulungan lang kitang ituwid ang sarili mo. Hindi mo ako kailangang ituwid. Lalo pa at alam ko kung ano ako. Babae man o may kasarian na hindi nyo tanggap, wala kayong karapatan na pakialaman. At mas lalong wala kang karapatan na pagsamantalahan. Masama ang ginawa mo. Ibig lang sabihin nun, masama rin ang babalik sa'yo. Huling beses na kitang lalapitan dahil ang mahalaga sa akin, malala na ang pinagdaraanan mo ngayon. Malala ang pagdurusa mo. Yun ang huling beses na pumatol si Princess sa mga paninira sa kanya. Dahil bilang isang babae na biktima ng karahasan, hindi na niya kailangang palaging patunayan at linisin ang kanyang pangalan. Dahil sadyang may mga tao na pakikinggan lang kung ano ang sa tingin nilang abot ng kanilang kaisipan. Lumala ang nangyari kay Pedro. Pero kahit na ganun, buhay na buhay pa rin siya. Talagang mas lalong pinapadama sa kanya ang sobrang lala na paghihirap. Dahil kahit na ganun ang nangyayari sa kanya, hindi niya inaamin ang kanyang ginawa. Tila ba mas kaya niyang magdusa habang buhay, maitago lang hanggang kamatayan ang kasalanan na nagawa niya kay Princess. Ilang buwan pa ang lumipas, nanganak na rin si Princess. Wow! Ang cute naman ng baby mo! Ikaw si Princess, tapos ang name niya, Queen? Wala akong pakialam kung anong pangalan ng batang yan. Bukas pupunta na rito yung aampon sa kanya. Sila na magbigay ng pangalan sa kanya. Hala, kawawa naman. Sure ka na ba talaga na gusto mo siyang ipaampon? Ha? Huwag na lang. Alagaan mo na lang siya, tapos ako na lang din magbabantay sa kanya. Ayoko makita yung bata na yan. Kawawa naman siya. Pag-isipan mo muna kung ibibigay mo siya. Kasi kawawa talaga eh. Mas kawawa yan kapag ako nag-alaga sa kanya. Baka sa kanya ko lang ibaling lahat ng galit ko. Baka hindi ko yan matutunan mahalin. Dahil galit pa rin ako sa pinagmulan niya. Ngayon pa nga lang ayoko na siyang makita eh. Paano ko pa siya palalakihin? Ano naman sabi ni nanay mo? Kahit naman anong sabihin nila, wala naman silang magagawa. Ako pa rin na magdedesisyon kung anong gagawin ko sa bata na yan. Hindi ko yung gusto makita, kaya mas mabuti pang mawala siya.
Hindi ko lang talaga kinaya na ipalaglag siya dahil masyado na ako magiging makasalanan. Hindi mawari kung ano ba talaga ang nararamdaman ni Princess. Hindi niya nais na makasama ang bata pero tila ba nahihirapan din ang kanyang kalooban na alagaan nito. Ano na palang gagawin mo? I mean, kapag wala na tong anak mo. Di itutuloy ko na yung pagpunta ko ng ibang bansa. Doon ako mamumuhay. Babaguhin ko kung ano ko ngayon para malayo na rin ako doon sa hayop na Pedro na yun. Ganun ba? Sa bagay, hindi rin naman kita masisisi. Ang hirap talaga ng pinagdadaanan mo. Buti nga naparusahan na yun eh. Ang daming naaawa sa kanya kasi nga grabe naman daw yung parusa sa kanya. Pero ako, nakikipag-away talaga ako Sinasabi ko sa kanila na sa naging biktima niya hindi sila naaawa. Parang sinabi nila na mas nakakaawa ang rapist na pinarusahan kaysa sa taong na-rape, di ba? Hindi talaga natin mapipilit kung anong dapat isipin ng ibang tao. Nasa kanila na yun. Isa pa, hindi ko na rin ipagdidiinan sa kanila na ako ang biktima. Nasa kanila na lang yun kung anong paniniwalaan nila. Tama ka naman, pero pag-isipan mo maigi yung dito sa anak mo Kasi kawawa talaga. Tingnan mo ang cute. Ilang beses sinasabi ni Angelina na wag nang ipamigay ang bata. Pero talagang ipinagpipilitan din ni Princess na mas gusto niyang wala ang bata na yon para hindi na rin siya palaging maguguluhan. Lalo na at minsan, bigla na lang siyang nagagalit. Paano pa kung masusubaybayan niya ang isang paalala ng mabigat niyang karanasan? Kinabukasan, dumating na ang mag-asawa na kukuha sa bata at aampon. Nung mga panahon na yon, maluwag pa sa pag-aampon ng bata. Dahil sa bahay lang din naman siya nanganak, wala pang kahit na anong papel ang bata na sa kanya nakapangalan bilang siya ang magulang. Sige na, umalis na kayo. Wag niyong ibabalik dito yung bata na yan Wala na akong pakialam sa kanya. Kahit na anong mangyari, wag niyong ipapaalam na ako ang pinanggalingan yan dahil hindi ko yan matatanggap. Hindi maamin ni Princess na sobrang bigat ng kanyang dibdib habang sinasabi niya ang mga salita na yon. Noong mga sandaling palayo na ang mag-asawa bitbit ang kanyang anak, tila ba nagbago ang kanyang isip. Binawi niya ang bata at sinabi na hindi na niya ito ipamimigay dahil hindi niya kaya. Naiinis na siya sa kanyang sarili. Ayaw niya sa bata pero hindi niya rin naman nais na makuha ng iba. Iniisip niya ang mga sinabi sa kanya ni Angelina na paano kung mapahamak ang anak niya sa kamay ng ibang tao. Na paano kung danasin din ang pinagdaanan niya noon. Noong araw din na yon, dumating ang kanyang kaibigan. Tulog ang sanggol habang nakatitig lang doon si Princess. Oh, akala ko ba kinuha na yung anak mo? Anong ginagawa niya dito? Umatras ba yung mga mag-aampon? Ako ang umatras. O bakit? Akala ko ba sabi mo desidido ka na? Bakit ngayon bigla ka namang umatras? Di ko alam. Ang gulo ng utak ko. Ayoko na makita yung bata na yan Kasi kapag nakatingin ako sa kanya, naaalala ko kung anong ginawa sa akin ng hayop na Pedro na yon. Pero kapag nakatingin din ako sa bata na yan, naaawa ako. Di ko alam. Basta nung umiiyak siya kanina, naninikip ang dibdib ko. Parang di ko kaya. Baka mas umiiral kasi ang pagiging ina mo. Ganon daw yun kapag may anak na Ewan ko rin. Baka kahit nagalit ka sa nangyari sa'yo, parang naiisip mo rin na wala namang kasalanan ng bata. Baka naaawa ka rin na isisi sa kanya yung ginawa ng hayop niyang ama. Ano na balak mo? Ang sabi ni nanay, aalis na raw yung tita ko na nandun sa Maynila. Naisip ko na doon na lang muna ako titira sa bahay niya. Naghahanap ng caretaker Aalis ka na rito? Parang yun din ang kailangan ko Paano? Sirang-sira na ako rito sa atin. Ayokong lumaki ang anak ko na kung ano-ano ang naririnig niya. Ayoko na rito. Gusto kong lumipat sa lugar na malayo sa taong nanamantala sa akin. Wala akong pakialam kahit na habang buhay pa siyang magdusa. Basta ang gusto ko, mailayo ang anak ko sa buhay na kasing salimuot ng buhay ko. Desidido na si Princess na umalis. Hindi na siya nakibalita pa ng kahit na ano tungkol kay Pedro.
Basta ang alam niya lang ay kung anuman ang pinagdaraanan nito, siya ang may kagustuhan nun. Ni hindi siya humingi ng tawad at hindi niya inaamin kung anumang ginawa niya. Wala na rin namang paraan para gumaling siya. Kaya habang buhay siya, ganun din katagal ang paghihirap na pagdaraanan niya. Ilang taon ang lumipas, silang dalawa lang ng kanyang anak ang magkasama. Ni hindi nalaman ng bata kung ano ang nangyari sa kanya at kung sino ang tunay na ama nito. Sinabi na lang ni Princess na matagal nang namatay ang lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi rin inakala ni Princess na magiging ganun siya kalapit sa kanyang anak. Mabait din kasi ito at malayo sa ugali ng kanyang ama. Minsan, kapag nasa Maynila si Angelina ay dumadalaw siya sa kanyang kaibigan. Minsan pa, nagbalita ito kay Princess na namatay na raw si Pedro. Pero bago pa raw mangyari yun ay malala ang naging pagdurusa. Iniwan daw ng asawa at naging palaboy-laboy, pero hindi pa rin daw nawala ang mga insekto sa katawan nito. Minsan nga ay lumalabas sa mga sugat ni Pedro ang mga uod. Matapos yung malaman ni Princess, kahit na paano ay nakahinga na siya. Alam niyang naparusahan na sa lupa si Pedro at malamang ay maparurusahan din ito hanggang sa kabilang buhay. May mga taong mapagsamantala at hindi kayang tumanggap ng pagkakamali. Tunay na walang kapatawaran ang isang taong nanggahasa at wala rin itong anumang dahilan, hindi kasarian, hindi pananamit, hindi pagkatao ng biktima. Ang karahasang ginawa sa isang tomboy ay nananatiling karahasan sapagkat ang paggalang at karapatan ay hindi nasusukat sa pagkakakilanlan ng kasarian. Ang krimeng ito ay hindi bunga ng pagkalito kundi ng malinaw na pagpili na abusuhin ng kapangyarihan at yurakan ang dignidad ng iba. Ang sugat na iniwan ay hindi lamang pisikal, kundi malalim na pinsala sa tiwala, seguridad at pagkatao. Tandaan na laging may hustisya para sa lahat. Darating ito sa lupa man o sa kabilang buhay. Dahil kahit na walang pag-amin sa maling nagawa, hindi pa rin maloloko ang langit. Dahil kung gaano kabigat ang iyong pagkakasala ngayon, siyang bigat din ng iyong kaparusahan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.